Handa na silang kumilos habang kumpleto na ang lahat at sinabi ni Rodan sa kanila na fully na siyang gumaling. May isang tagasilbi na nagtanong kung sasama ba ang kanyang anak at sumagot ang ama na oo, dahil susundin nila ang kanyang estratehiya pero siya lang ang aatake. Nagpasalamat si Alan sa pagdala sa kanya na kahit na gusto talaga niyang sumama at lumaban kasama nila, pero hindi siya pinayagan ng kanyang ama at gayunpaman para sa pangangaso ng baboy ramo, kailangan niyang masanay ang mga bago para hindi na maulit ang nangyari sa kanyang ama noon. Maya-maya, lumapit ang isang lalaking blonde at humingi ng paumanhin tungkol sa nangyari noong nakaraang taon. Sinabi ng ama na ayos lang at mag-focus na lang siya sa bahay at nang handa na ang lahat, sinimulan ni Gelda ang pagmarcha. Excited si Alan na sa wakas ay makalabas ng nayon at mula sa malayo ay nakita niya ang hanay ng bundok ng puting dragon. Binanggit niya na tuwing taglagas ay bumababa ang mga baboy ramo mula sa bundok para maghanap ng pagkain, at ang maalamat na puting dragon ay nakatira sa tuktok nito. Pero dahil sa kakatingin niya ay naiwan siya sa likod ng grupo at pagdating sa lugar, nagpwesto na ang lahat at may ilang nagdala ng isang baboy ramo at naghanda ang lahat para pigilan ito. Nang tumigil ang baboy ramo ay biglang lumitaw si Rodan at ang iba pa at inatake ito mula sa mga gilid. Sinuri ni Alan ang estratehiya ng kanyang ama at sinabi niyang ginagamit na niya ito sa loob ng 10 taon para manghuli kahit walang kakayahan. Sa puntong iyon ay inutusan niya ang iba na humakbang at sa pananaw niya na isang pagkakamali ang hayaang ang mga bago ang mag-immobilize sa baboy ramo, dahil sapat na ang makilahok sa laban para makakuha ng karanasan. Nagbigay ng utos ang ama na umatake at nagawa nilang pabagsakin ang baboy ramo. Natuwa ang mga bago sa nagawa nila at sinabi ni Alan na dahil sa planong ito ay tumaas ang level ng lahat dahil C-rank ang baboy ramo, kahit siya ay walang nakuha dahil hindi siya nakilahok. Pagkatapos nito ay lumapit ang mga bago para magpasalamat kay Alan, na nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na nanalo siya sa labanan pero hindi sa digmaan at pagkaraan. Pumunta sila para mag-ipon ng tubig at may isang mangangaso ng deer na nagtanong kay Alan kung babalik siya kinabukasan. Sumagot siya ng oo, pero nakiusap na kausapin nila ang kanyang ama para payagan siyang gumamit ng sibat, kahit na alam nilang papagalitin sila ni Rodan kung gagawin nila iyon at isang taong responsable sa pagbabalat ng karne ang nagsabi na swerte sila sa pangangaso, pero nagpapasalamat din siya dahil marami silang mababalatan. Nang marinig ito ay humingi si Alan ng pabor at tinanong kung maaari ba niyang ipabalat ang mga hayop, kapalit nito ay kukuha siya ng 2 supot ng karne sa bawat pagkakataon at tinanong siya kung sigurado ba siya at sumagot siyang oo. Dahil plano na rin niyang ibenta ito mula sa simula para makakuha ng 50 gintong barya at mabili ang status ng pagiging plebeyo. Ang plano niya ay ipabalat ito sa isang kapitbahay para ibigay sa magkakatay at makatipid ng oras. Sa isa pang araw ng pangangaso ay sinabi ni Alan na mas marami na silang bagong tao at dahil dito, maaari silang bumuo ng 2 koponan at kumita ng doble. Pero nagtaka siya kung bakit ipinipilit ng Panginoon na manghuli pa ng mas maraming baboy ramo kahit hindi naman kulang ang pagkain. Maya-maya ay may dumating na namang baboy ramo at inulit ng lahat ang dating estratehiya at muli nila itong napapabagsak. Dahil dito ay nakaramdam sila ng lakas at si Alan ay tumaas din ang level. Naalala niya na bago pa ang laban ay tinawag niya si Denka para ito ang maapakan ng kalaban dahil sa tandaan natin na kahit isa lang sa kanyang mga summon ang maaatake. Binibilang na iyon bilang pakikilahok sa laban. Kaya sa pagbabalik sa kasalukuyan ay ipinagmalaki niya ang kanyang katalinuhan bilang isang bihasang manlalaro, kahit na humingi siya ng paumanhin sa kanyang kaibigang si Denka dahil ginamit niya ito para sa layuning iyon. Ilang panahon ang lumipas ay umuwi sina Corina at Allen matapos nilang bisitahin ang Panginoon ng mga lupain. Masaya silang dalawa dahil marami silang natanggap na regalo at pagdating sa bahay, nagsalo ang 2 pamilya sa isang handaan. Ang mga haligi ng bahay ay nag-e-enjoy sa pag-ihaw ng karne. Napansin ni Gelda ang maliit na bote na hawak ni Allen at tinanong kung espesyal ba iyon at doon ay sumagot si Allen na ito ay alak at natuwa ang mga matatanda, na inaasahan na rin ng ating bida. Kaya naisip niyang kontrolin sila agad at iniiba niya ang usapan at sinabi kay Mash na kinabukasan ay mag-ensayo sila ng sibat. Tuwang-tuwa ang bata at naiwan namang naguguluhan ang mga matatanda dahil parang binaliwala sila, kaya kinausap ni Rodan si Alan tungkol sa alak. Nagkunwari si Alan na walang alam na nagsimulang inisin si Gelda. Nang makita niyang sapat na ang kanilang pananabik ay nagmungkahi si Alan ng isang hamon para sa dalawa at agad pumayag si Gelda. Pero tinanong ni Alan kung ano naman ang makukuha niya kapag siya ang nanalo.
Hindi alam ng dalawang matanda kung ano ang iaalok kaya't hiniling ni Allen na payagan siyang humawak ng sibat sa lahat ng pangangaso ng baboy ramo ngayong taon. Nagtinginan ang dalawang matanda na parang nahulog sila sa bitag niya subalit hindi rin nila tinanggihan ang alok. Wala nang ibang usapan ay tinanong ni Geldo kung ano ang hamon. Sagot ng bida na mag-arm wrestling sila at kampante sa panalo at si Gelda ang nagboluntaryong mauna. Bago magsimula ay tiningnan ni Allen ang kanyang Grimoire at sinabi na ginamit niya ang lahat ng buff sa attack power, kaya hindi siya naniniwalang matatalo siya. Inilagay niya ang kamay sa mesa at humawak sila sa isa't isa at sa hudyat ni Corina ay nagsimula ang laban. Sa umpisa ay malinaw na lamang si Gelda at kampante siya pero unti-unting binuhos ni Allen ang lahat ng lakas niya at nakahabol hanggang sa tuluyang makabawi. Natapos ang laban at inamin ni Allen na dikit ang laban, at tinansya niya na ang attack stats ni Gelda ay nasa pagitan ng 150 hanggang 200 at pagkatapos nito, turn na ng kanyang ama at nang hawakan niya ang kamay ng ama ay naramdaman ni Allen ang mga kalyo nito, na nagpaisip sa kanya sandali pero hindi pa rin siya nagtitimpi. Naging patas ang simula ng laban ngunit nang makita ng ama na nakikipagsabayan ang sariling anak, naging seryoso ito at inilabas ang buong lakas at tuluyang nanalo ng malinaw. Ngumiti na lang si Allen at tinanggap ang pagkatalo pero napatunayan din niya na mas malakas ang ama niya dahil sa marahil nasa 300 pataas ang lakas. Pagkatapos nito ay ibinigay ni Allen ang alak na ikinatuwa ni Gelda at ng ama niya at agad silang uminom. Habang umiinom ay pinagalitan sila ng mga asawa dahil masyado silang magaspang sa isang bata at si Teresia naman ay in-encourage si Allen. Medyo nalito ang bida pero inisip niyang inakala ng kanyang ina na nasaktan siya at inudyukan din siya ni Rodan. Sinasabing hindi siya mahina at sobra lang talagang malakas ang ama niya kaya hindi pa rin siya papayagan na manghuli ng baboy ramo. Tinanggap ni Allen na susuko muna siya ngayon pero nangako siyang balang araw ay matatalo rin niya ito. Makalipas ang ilang tagay ay nalasing si Gelda at inutusan ang asawa na magdala pa ng pagkain at nagalit si Matilda sa kawalan niya ng respeto kaya't pinatumba niya ito sa sahig, na ikinagulat ng lahat lalo na si Allen na tinansya ang stats nito na nasa C-rank. Pagkaraan ng ilang sandali ay napansin ni Allen na tumaas ang kanyang summon ng level at umabot sa level 4, pati ang Grimoire expansion na level 3 na may storage at napansin din niyang may access na siya sa mga nilalang na E-rank at sa mga bagong species, pero kailangan muna ng synthesis para ma-unlock ang mga ito. Dahil marami siyang mana at iniisip niyang kaya niyang e-chain ang mga ito at maaari na rin siyang magdala ng 10 karagdagang cards, binanggit niya na ang halaga ng mga blessing ay depende sa level ng mga summon at pwedeng tumaas ng husto ang stats kung gagawa siya ng 40 na E-rank cards. Sa ganitong paraan ay kaya na niyang talunin ang ama niya sa arm wrestling. Binasa rin niya ang tungkol sa storage at ipinakita ng Grimoire ang isang parang butas para doon. Sinubukan niya ito sa pamamagitan ng paghagis ng bato at nakita niya ang listahan ng mga laman nito. Sinubukan din niyang maglagay ng kung ano-ano at nalaman niyang wala itong limitasyon sa storage. Sinabi niya na mahalaga sa isang laro ang malaman kung gaano karami ang bagay ang pwede niyang dalhin. Nagtaka siya kung bakit may ganito siyang overpowered na kakayahan kahit mababa pa ang level niya. Karaniwan ay nakakakuha ng mga espesyal na kakayahan sa oras na kailangan niya ang mga ito dahil iyon ang intensyon ng creator, kaya siguradong may dahilan kung bakit may storage siya at maya-maya ay sinubukan niyang mag-summon ng isang E-rank na insekto, pero napansin niyang kulang ang mana niya kahit na fully recovered na ito. Doon isinulat ng Grimoire na para makapag-summon ng E-rank ay kailangan ng mga magic stone. Naalala niya ang bag na itinago niya at mula roon ay kinuha niya ang isang magic stone na nakuha niya mula sa mga sungay na kuneho. Ngayon ay sinubukan na naman niyang mag-invoke ng isang rank E. Pero sinabi muli na kulang pa rin siya ng mga batong mahika kaya't naisipan niyang ilagay muna ang mga ito sa storage. At doon ay naging successful na lumabas ang kanyang insekto na isang paru-paro na rank E. Nang ma-invoke niya ito ay napansin niyang napakalaki nito pero dumating ang kanyang ina. Agad nagtago ang paru-paro sa likod niya at nagsisinungaling si Allen sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo. Hindi ito naintindihan ng kanyang ina at sinabihan lang siyang kakaiba at umalis at naging kampante si Allen at napapasayaw pa sa tuwa. Sa ibang araw ay makikita si Allen na inaatake ng isang halimaw, pero iyon pala ay sarili niyang summon na isang saber-tooth tiger na rank E at binigyan siya nito ng buff na dagdag 10 dahil sa blessings nito, kaya naging doble ang lakas niya at pinangalanan niya ang tigre na tama. Sinubukan niyang mag-invoke ng isang ibon pero walang nangyari hanggang sa maalala niyang ilagay muna ang batong mahika at saka lang ito lumabas sa Grimoire.
dahil dito ay napaisip siya na kailangan niyang mag-ipon ng napakaraming batong mahika. Kinahapunan ay ikinwento ni Allen sa kanyang ama ang tungkol sa mga kuneho at nagulat ang ama niya, pero hindi siya naniwalang may natitira pa dahil may hinukay na kanal sa buong nayon ilang taon na ang nakalipas. Medyo nadismaya ang bida dahil hindi na siya makakakuha pa ng mga batong mahika. Kinabukasan, habang nag-eensayo ang iba ay tinanong ni Allen si Pelmoas tungkol sa mga batong mahika. Ipinaliwanag nito na ang mga ito ay maliliit na hiyas na nasa loob ng mga halimaw at malapit sa kanilang puso, at kadalasang ginagamit bilang enerhiya ng mga kagamitang mahika. Ang mga kagamitang ito ay gumagana lamang kapag may batong mahika at ayon sa kanya, marami raw ganitong gamit sa kabiserang lungsod at dagdag pa niya ang mga batong rank D at C ay mahalaga sa mga taga-kapital, pero ang mga rank E ay halos basura lang at minsan ay makikita pa sa lupa. Naglakad siya sandali at may nakitang ang isa na ibinigay niya kay Allen. Napaisip si Allen na baka kailangan niyang maghanap sa buong nayon at pagkalipas ng ilang panahon at sa tulong ng ilang taga-nayon, nakalikom siya ng maraming batong mahika. Ginamit niya ang mga ito para likhain ang lahat ng available na rank E summons, dahil dito ay handa na siyang subukan ang kanyang kakayahan at biglang umihip ang hangin at may isang card na lumipad, mula rito ay lumabas si Hawkins at nagbabala na may paparating na baboy ramo. Lumitaw ang hayop sa likod ni Allen at binabangga siya at agad namang na-invoke si Vince at ang isa pa niyang card para pagalingin ang kanyang sugat, nang muling umatake ang baboy ramo at sumisingit si Papillon at ito ang paru-paro, na nagpapakawala ng mga particle na nagpapatulog sa hayop. Pagkatapos nito ay lumabas si Tama at inatake ang ulo ng baboy ramo hanggang tuluyang matalo ito. Natuwa ang bida ngunit may isa pang baboy ramo ang lumitaw at susugod sana sa kanya, pero sa kabutihang palad ay pinrotektahan siya ni Wally at pinapatulog ang hayop. Sa huli matapos matalo ang lahat ng halimaw ay ipinagdiwang niya ang tagumpay ngunit nalaman niyang lahat ng ito ay imahinasyon lamang niya. Batid niyang bunga lang ito ng kanyang isip at sinabi niya na sa loob ng huling 6 na taon ay iniisip niya kung paano ba talaga dapat laruin ang isang summoner, at ngayon ay alam niyang mali ang dati niyang pananaw. Nakahiga sa damuhan at binanggit niya sa sarili na kailangan niyang tuklasin kung paano niya lubos na magagamit ang tunay na potensyal ng isang summoner. In-invoke niya ang kanyang mga nilalang at ipinaliwanag ang papel ng bawat isa at ang mga beast type ay para sa atake at ang mga insect type ay para sa buff. Ang mga bird type ay para sa pangangalap at pagpapadala ng impormasyon. Ang mga plant type ay para sa paghil at ang mga stone type ay para lamang sa depensa. Dahil dito ay sinabi niyang mayroon siyang walang kapantay na hukbo ng mga nilalang, isang sukdulang kapangyarihan na ginagawa siyang pinakamalakas na summoner kahit mas malakas pa kaysa sa hari ng mga demonyo.